Anak naman ng tipaklong. Habang palabas ako, guys, ito biglang nag-check engine yung ating motor. Ayan oh. Nakailaw yung check engine pero walang lumalabas na error. Hindi ko alam kung anong problema. So pagkatapos ko dito sa bayaran ng ticket, i-try kong i-reset kung mawawala. Kasi kanina pag start ko, hindi agad siya nag-start. Hindi naman siya battery, kakapalit ko lang ng battery. And then na-reset ko na rin naman to. Pakapalit ko ng battery. Ngayon nagtataka ako bakit nag-check engine siya, guys. Ayan oh. So ngayon, ang gagawin natin kapag ganito, guys, kasi wala naman siyang error na lumalabas eh. Dapat kung sakit to, dapat may lumalabas na error 12. Pero in this case, wala siyang lumalabas na error number 12 or any kind or any number na error. So try natin kung makakaya natin siyang i-reset yung ECU. Alright. Alright, finally tumakbo rin ang ating service. Alright, good morning guys. Happy Tuesday sa ating lahat. So, yun, finally nakapagmotor na ulit tayo after 3 days or 4 days, no? After 4 days nating mag-commute dahil nagka-problem tong ating unit. At grabe yung pinsala nung isang pyesa na napakaliit. Isang pyesa lang ang nagpatigil ng ating service. Hindi naman siya ganun ka-issue talaga, pero talagang hindi pwedeng wala yung pyesa na yon. Kahit maliit man siya, malaki yung kanyang responsibilidad dito sa ating service, no? So anyway, ito guys, naka motor ulit ako at thanks God kasi walang ibang naging problema tong ating motor at nagawa natin. Actually simple lang talaga eh yung naging problem niya. So ito siya, ayan, yan kulay yellow na yan. Yan yung mayroong sakit. Ang original na sakit niyan yung ito, yan, yung kulay white. Yan yung original na sakit. Ayan po yung bumigay. Yan yung nasunog. Ayan, dahilan para hindi umandar itong ating motorsiklo. So ang sakit na yan, yan yung nagko-connect, nag-i-engage dun sa dalawa, which is yung stator at saka dito sa papunta computer box natin, so sa ECU. So yan yung naging problema. Normal sa isang ganito klaseng unit
ng Yamaha na yun yung mga naging issue. Kumbaga common issue siya ng ganitong klase ng unit ng motorsiklo. Talagang nasusunog siya. Meron nga mas bata pa yung motor, parang 1 year lang nangyayari na tong ganito. Pero dito sa akin kasi is almost mag 4 years na tong unit ko, kaya hindi na rin naman masama. Talagang total masusunog din naman siya. Ang kagandahan nga lang guys, bumigay siya, wala kami sa ride. Kasi kung nagkataon nasa ride kami o nasa malayong lugar na walang mga mekaniko, walang piyesa na mabibilhan, so medyo malaking aberya. Although pwede naman siyang irekta, pero ayoko makipagsapalaran. Kailangan kasi meron ganun kumbaga para siya yung stopover, siya yung pumipigil or nagko-control kahit pa paano nung kuryente na binibigay dun sa stator o dun sa binibigay ng stator dun sa ECU. Kasi kung walang ganito I think pwedeng masira yung ECU. Nung una nga iniisip ko guys, tingnan nyo naman yung posisyon niya, kung mapapansin nyo, naglagay lang naman tayo parang bridge, itong kulay yellow na ceramic. Kung titingnan naman natin sa loob, titingnan natin is direct naman siya, di ba? So bakit, inisip ko, bakit kailangan pa maglagay nito? So lahat yan guys mayroong dahilan. So mayroong purpose yan, kahit na akala natin wala, may purpose po siya, di ba? So kaya kailangan natin maglagay. So ito, kung matatandaan nyo guys yung aking upload, pauwi ako galing sa trabaho, doon siya nag-start, na nasa pila ako palabas ng parking, biglang nagkaroon ng check engine yung ating motor. So umandar pa siya, and then nakauwi pa ako ng bahay. So buti na lang, pag uwi ko ng bahay, tinesting ko ulit siya, pinatay ko yung makina, nire-reset ko, hindi na siya ma-reset. So hindi na siya umandar nung mga time na yun. Kaya thank you na lang din, dahil namatay siya ay nung tuluyan na siyang namatay nung nasa bahay na ako. Kumbaga hindi na tayo pinahirapan pa. Dahil kung nagkataon guys na nasira o natuluyang namatay itong ating motor sa malayo sa bahay, yung tipo magtutulak ako ng malayo talaga, so kawawa na naman. So yun lang yung naging dahilan guys kung bakit hindi umaandar tong motor natin. Bakit hindi ko siya nagamit ng for almost 4 days, diba? Napaka simple lang kung titingnan nyo yung naging problem. So sa mga naka Aerox, sa mga naka NMAX, parehas lang yung nagiging sakit, common issue. Except dun sa version 3 ng Aerox ngayon, kasi naka long wear na sila, wala nang ganito, wala nang sakit na masusunog. Pero dito sa version 1, version 2, ayan, naka NMAX man or Aerox, parehas po yung nagiging problema. So wag kayong magpanic. Once na nagkaroon ng ganunong aberya, wag agad kayong magpunta sa mga mekaniko na baka mamaya wala ring alam, diba? Baka huhulaan lang, mamaya baklasin yung mga dapat hindi naman dapat baklasin, tapos biglang mas magkaroon ng madalang problema. So yun, para mayroon kayong idea, i-check nyo kagad yung socket ninyo. Eto, ayan, makikita nyo yan guys dito sa may katabi ng radiator ng ating motor. Okay, so yan yung socket na galing dun sa stator o yung sensor. Okay, papunta rin sa sensor, and then papunta ng ECU. Yun agad una yung i-check kapag namatayan kayo or ayaw umandar yung motor ninyo pagka nagkaroon ng check engine. Ang sabi nila error 12, pero in this case dito sa akin walang lumabas na error, kahit anong klase ng error or error 12 na sinasabi. Basta na lang hindi siya umandar tapos nag check engine, steady yung check engine niya na ayaw na mag start.
So yun lang yung problema. Huwag agad kayo pupunta o sumangguni sa mga mekaniko na baka mamaya hindi rin naman sila expert pagdating doon. So lalo kayong mapahamak. Okay? So itong video na to is sinure ko lang for awareness po. Hindi po agad-agad nasisira ang mga ECU na minsan kapag wala pang ginagawang evaluation or ini-evaluate pa lang yung motor natin, sasabihin agad ng mekaniko ECU yung problema, baka sira yung ganito, ganyan. So yun yung agad yung titingnan. And then syempre ang ginawa ko kasi dito guys, pag uwi ko ng bahay, chinek ko yung mga fuse kung okay, lahat ng fuse chinek ko, so okay siya. So yun yung una yung gagawin. And then battery, yung voltahe ng battery, check ninyo, okay naman yung battery ko that time. Tapos yung side stand, may switch po yan yung side stand natin, pwede nyo rin siyang i-check kasi baka mamaya kaya ayaw mandar dahil doon may nababalatan na wire. So okay naman siya. So tsaka ako pumunta doon sa socket at doon ko nakita na ito yung nangyari, oh. Ayan, diba, sunog na sunog siya. So ito muna yung inyong gagawa ng paraan. Nabili ko lang siya guys, yung ceramic na housing. Ito nabili ko siya 141 lang yata. Pero kailangan pang bumili ng terminal or itong yung bronze na iniipit. So gawin nyo kung bibili kayo, meron kasi nabibili na set na may kasama ng steering cable at saka yung mismong terminal na yan. So 6 yan. So yan na yung bilhin nyo kaagad. Tapos ano pa ba? Ayun, kung hindi gumagana doon sa socket na yan, kung hindi ng problema, much better dalhin nyo talaga sa mga shop na marurunong, yung meron pang diagnose, yung mga diagnostic tools, para sigurado na yung papalitan o yung makikita nilang problema ay yun talaga, diba? Para matumbok. Kasi meron akong nakita, napanood ko lang din naman, grabe yung nangyari dun sa wiring niya guys. Talagang binalatan lahat. Alam mo yung talagang pagtingin mo dun sa motor, talagang kumbaga sa laman loob ng isang tao ay talagang labas yung buong laman loob niya dahil kakakapa kung saan yung problema. Pwede naman siyang mag-test na hindi mo babalatan yung buong wiring, diba? Kung meron kang tamang tools na pang nagagamitin. So yun lang guys, muli for awareness po, kaya ako ito ginawang video na to, para magkaroon kayo ng idea, para hindi kayo magastusan ng malaki. Make sure na i-check nyo munang maigi lahat ng posibleng masira para hindi kayo nagagastusan, at pumunta kayo doon sa pinagkakatiwalaan ng mga shop. Huwag doon sa mga shop na putyo-putyo lang, kasi based on my experience ay nagkaroon din ako ng isang motorsiklo na imbis na maayos, mas lalong lumala yung problema. Alright, so yun lang guys, maraming salamat muli. Good morning sa ating lahat at thank you dahil nakabalik na ulit tayo dito sa ating pagmumotor, and nakaiwas na rin tayo sa mahabang biyahe sa pag-commute. Although masarap mag-commute, kaya lang sobrang haba ng biyahe. So yun, thank you so much guys sa lahat ng ating mga subscribers. Thank you so much, thank you. Maraming salamat sa lahat ng ating mga silent viewers. Thank you so much. At kung bago ka lang dito sa aking channel at napadaan ka lang, please don't forget to subscribe, like, and share this video, and click nyo na rin po yung ating notification bell button for more videos. Alright, see you next time guys. God bless you all. Bye, safe. Bye bye.